kung natalo kayo sa debate kay Father Darwin, actually, problema nyo yon kung nakipagdebate kayo kay Father Darwin at natalo kayo at hindi nyo matanggap. Liliwanagin ko po ito ha, liliwanagin ko po ito. Ayoko pong i-misrepresent ni naman yung aklat ko. May nag-send sa akin ng video tungkol sa debate ni Reverend Father Darwin Gitgano at saka nitong tinatawag nilang Pastor Fuentes. Nakapanood ako ng I think mga ilang ano lang, hindi ko napanood yung kumpletong video. I think mga napanood ko siguro yung mga pinakahaba siguro 10 minutes, 15 minutes. Pero hindi ko napanood yung buong video, no? At wala akong kamalay-malay na sa debating yan ay ginamit yung aklat ko, no? Now, merong nag-send sa akin friends kami sa Facebook pero hindi ko siya kilala sa personal. Kaya gusto kong liwanagin kasi hindi po ako, halimbawa yung paggamit ng mga screenshot sa Facebook Messenger o sa conversation ko, hindi po ako basta-basta nagbibigay ng permission, no? Gusto ko po itong liwanagin sa lahat ng nagme-message sa akin unless po may permission mula sa akin, no? Pero sa pagkakataong po ito ay gusto kong liwanagin kasi dahil sa nangyaring yon, merong mga ibinabato sa akin na hindi ko naman talaga sinabi doon sa aklat. Yung statement na ginamit nung tinatawag nilang Pastor Fuentes, ito kasing nag-message sa akin, no? Yung sinasabi ko doon na followers, yun ay tinutukoy ko ang mga church fathers. Actually, mas nauna akong gumawa ako ng artikulo nito na pangsagot ko doon last year sa isang Seventh-day Adventist kasi ginamit din yung parehong statement doon sa isa kong aklat na The Catholic Church Has the Answer Revised Edition. Pakibalik nga po, Brother Benny. So now, ito yata ang medyo nagbigay ng sama ng loob doon sa iba na sinabi ko dito na napakababaw naman ni Fuentes, no? Actually, kung nanonood ka man, Pastor Fuentes, ang ibig kong sabihin dito ay hindi pwedeng o sino man hindi pwedeng gamitin yung aklat ko dito laban sa kay Father Darwin. Yun ang ibig kong sabihin na kung gagamitin mo ang aklat ko laban kay Father Darwin na para palabasing contradiction, yun po ang ibig kong sabihin na napakababaw. Na nakalagay doon na ang nag-compile daw talaga ng New Testament ay mga apostol at mga followers nila. Sa mga katuwid, mga Kristiyano. Binasa lang po ni Pastor Rian at wala po siyang pinaliwanag doon, kaya hindi po siya nagsinungaling o nanlimbong. Kayo ang nanlimbong sapagkat dinadagdagan ninyo ng paliwanag ang wala naman doon sa nilagay ninyo sa page. Atin pong pasagutin, nakakoy 1 minute, nakakoy 1 minute. Pagdali. 1 minute. I have aklat niyo po. Ito ha, Odium. Ang sabi nakaano ng award ng Cardinal Sin Book, sino raw ang nag-unang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. And then the Old Testament. So binasa lang ni Pastor Rian yung referensya na nakalagay doon ang nag-compile daw ng New Testament ay ang mga apostol at ang kanilang mga followers. Wala siyang ipinaliwanag, binasa lang niya ang sulpot na referensya ng mga Katoliko na ginawa nitong si Dwayne Cartojano na isang author noong aklat na Odia. At walang nagawa si Father Darwin Gitgano, yumukod na lang siya. Ano pang gagawin niya? Binasa na mismo sa kanilang sulat. Kaya lang, itong Katoliko na gumawa ng video dahil ito'y napikon daw, medyo na gulantang doon sa ginamit na referensya, abay nagsumbong kaagad doon sa author na si Dwayne Cartojano, nag-chat siya at sinagot naman daw siya. At yung author naman nagpalusot, nagpaliwanag. Tingnan ninyo. Ug mao kana ang iyang limbong nga tubag.
Ako gayud nakasaksi nining debatiha ug na ako naglingkod duol sa pastor ug ako gayud gipiksyuran ang iyang libro nga gigamit. Ug kini gisuwat ni Bro Dwayne, isa ka Catholic apologist, ug ingon sa pastor kay dili daw Catholic mao nag-compile sa Bible. Kay matod sa libro, the apostles and their followers mao nag-compile. Mong dili jud daw ang Katoliko. Ug samtang nagdebate pa sila ni Father Darwin Gitgano, ako gayud dayon gichatan ang nagsulat sa maong libro. Ug akong giingnan nga gigamit ang iyang libro sa pagpangilad. Ug gitubag dayon ni Bro Dwayne nga akong message nga ang mga apostles and followers nga gipasabot niya adto kay mga Katoliko. So, yun yung palusot ng author. Sinagot ng author yung tanong noong nagulantang na Katolikong gumawa ng video na medyo nasaktan doon sa referensya. Eh bakit ganun ang nakalagay sa referensya na apostol at mga followers daw pala nila ang nag-compile sa New Testament? Eh sinagot ng author na si Dwayne Cartuhano na yung mga tinutukoy doon na mga apostol at mga followers nila ay mga Katoliko yun. Nagsinungaling ano? Nagdagdag siya kahit wala namang nakalagay doon sa page na yun na binasa ni Pastor Rian na Roman Catholic ang sumulat. No? Ginastify niya by giving opinion na yun ay mga Katoliko daw. Isa na Mr. Dwayne Cartuhano na author ng aklat na yun, isa na nilagay mo doon sa page na Roman Catholic ang nag-compile. No? Bakit kinakailangan pang may magsumbong sa'yo para lang mapangatuwiran ng mga Katoliko yun? Eh samantalang pwede mo namang ilagay sa book mo na Roman Catholic yung nag-compile. So nagkulang ka, hindi mo nilagyan ng Roman Catholic doon sa page. Ayan. Actually, hindi mo ito binasa, no? Yung bakit nilalagay ninyo doon sa statement ko na meron akong sinabi doon na Roman Catholics? Tingnan natin ito sa page 120 ng buko, sinabi ko dyan sa tanong sa question number 82, when the early church fathers, especially in the first 2 centuries, used the word term Catholic, did they specifically mean and refer to the Roman Catholic Church only and exclusively? So sinagot ko dyan, no, sa una kong bahagi ng aking sagot, it certainly does not mean one particular brand of Christianity as opposed to the Orthodox or Methodist or Presbyterian churches, as people tend to do today. Catholic means universal, worldwide, standard, not just local. There was no, makinig ka ha, there was no Roman Catholic Church as distinguished from other churches. That is a name and an idea that comes from the age of separated churches, starting with the great East-West schism in the 11th century, and especially taking shape in the 16th century and later, under the influence of the many particular churches of the Reformation. Balikan ko itong kinote mo or ginamit ninyo sa page 3 na. Sabi dito na yung the apostles and their followers compiled the New Testament all under the guidance of the Holy Spirit. Yan pong followers na sinasabi ko, hindi pa ginamit ni Pastor Puentes yung aklat na yan. Ginamit na yan nung taga Seventh-day Adventist. At sinagot ko po last year, hindi po ako nagpapalusot o nag-iimbento o naglalagay. Yan po talagang ibig kong sabihin. Hindi ka pa gumawa ng video, hindi pa ginamit yan ni Pastor Puentes. Ayan maliwanag po. Tingnan po ninyo sa inyong screen. Ginamit po ito ni Dan Maasin ng Seventh-day Adventist yung statement na ginamit din ni Pastor Fuentes sa debate nila ni Father Darwin. Yun nga ang advice ko doon sa nagtanong sa akin, na gamitin yung statement ko na ginawa or sinulat nung sagutin ko si Dan Maasin. Kaya lang hindi yun ang nangyari, no? Kaya nga nagtaka ako Ngayon babasahin natin ito. Ito ay sagot ko noong July 25, 2023. At dito mo malalaman na hindi ako nagdadagdag ng ibig kong sabihin doon sa statement sa book ko, ha. Sabi dito,
Sabi ko, this person used my book out of context. He used the statement, the apostles and their followers compiled the New Testament all under the guidance of the Holy Spirit. The Catholic Church has the answer, revised edition, Dwayne Cartojano, page 3. The Church Fathers, including Saint Athanasius, were followers of the apostles, and even prominent Protestant biblical scholars agree with this. Ayan ha, maliwanag na ang ibig kong sabihin kung sino yung mga followers na yun. So the Apostolic Church Fathers were contemporaries of the apostles and were probably taught by them, carrying on the tradition and teaching of the apostles themselves as their direct successors. Sunod na statement na Brother Benny, yung sunod. Kaya dan maasin pa rin. Ayan na. Pagpatuloy po natin. So the Apostolic Fathers were contemporaries of the apostles and were probably taught by them, carrying on the tradition and teaching of the apostles themselves as their direct successors. Examples of Apostolic Fathers include Clement and Polycarp. Ayan, basahin po natin yung third column. Diyan sa link na yan na nakalagay mismo sa post ko na July 25, 2023 bilang sagot ko doon sa Seventh-day Adventist na gumamit ng aklat ko po. Polycarp and Ignatius knew them or those just after them. Saint Athanasius is much later but followed their teaching. They followed apostolic teaching. It is quite obvious that all of those figures were pakitaas nga na brother, were members of the universal body of believers in Christ. Yan po ang sagot ko. Hindi po ako nagpapalusot, hindi ko po dinadagdagan yung buko nung nagtanong ang Seventh-day Adventist, nung nagparatang ang Seventh-day Adventist. Actually, natatandaan ko ang video na ito, gumawa yung ang tinatawag nilang si Dan Maasin, isang apologist ng Seventh-day Adventist, laban doon sa video na, I think, kay Father Darwin na video. And then gumawa po ako ng artikulo na ganyan nung time na hindi pa po ako masyadong busy. So gumawa ako ng artikulo na yan last year pa po. So yan, maliwanag yan. Ang ibig kong sabihin ng mga followers dyan ay ang mga church fathers. Hindi po ako nagpapalusot ha. Hindi ka pa nakagawa ng video, hindi pa yan ginamit ni Pastor Fuentes. Nakasulat na po ako ng artikulo na ipinaliwanag ko yung nasa aklat ko. At hindi pwedeng ikaw na tagabasa lang as ay mas marunong ka pa kaysa sa gumawa ng aklat. Mali ba na sabihin ko na yung mga church fathers ay kasama sa Catholic Church? Ito, tinanong ko mismo ang mga kilalang Protestant biblical scholars na mga kaibigan ko ha, mga kilala ha, leading New Testament scholars sa panahon natin ito. At ewan ko na lang kung sabihin mo na mas magaling ka pa sa mga scholars na ito. Nung tanungin ko po si Dr. Craig Blomberg at saka si Dr. Craig Keener, kung sila ba ay agree na ang mga church fathers na ito ay belong sa tinatawag na Catholic Church or Universal Church, ano po ang sagot nila? Unahin po natin si Dr. Craig Blomberg. Ipakita natin yung email ko sa kanya. Tinanong ko po ito si Dr. Craig Blomberg. Si Dr. Craig Blomberg po ay isang Protestant biblical scholar. Ayan po ha. Sabi ko sa kanya dyan, do you agree that the church fathers belong to the Catholic Church? Anong sagot niya po? Yes. Ayan. Tanong, mas magaling ka pa ba kay Dr. Craig Blomberg? Ano ang authority mo? Pangalawa po, ito po, isa pang leading New Testament scholar sa panahon natin ito. Dr. Craig Keener po. Pakita po natin sa screen, Brother Brainy, yung response sa akin ni Dr. Craig Keener. Yan po, tinanong ko po si Dr. or Professor Keener. Sabi ko, do you agree that the church fathers were Catholic, Universal Christian Church as in the early centuries? Anong sagot po sa akin ni Dr. Craig Keener? I think most Christians, Protestant as well as Catholic and Orthodox would agree with this. Oh, yan. Marami sa mga Protestante, kasama na dito si Dr. Craig Keener, naniniwala na yung mga church fathers
I belong sa Catholic Church. Bakit ikaw hindi ka naniniwala? Ito mga scholars ninyo ito, ha? Bakit hindi kayo naniniwala? At hindi ako magtataka kung sasabihin ninyo ni Pastor Puentes na mas magaling pa kayo kaysa sa mga Protestant biblical scholars na ito. Ngayon, wasakin na natin ang palusot. So, yung aklat na Odia na sinulat ni Dwayne Cartuhano, alam nyo ba kung kailan ito na-publish? Ito ay na-publish around 2022 by Dwayne M. Cartuhano. Pero ninyo mga kapatid, sila daw ang nag-compile ng Biblia, ang batayan, sulpot na aklat, noong 2022 lang pinanganak. Ang lakas-lakas ninyong mag-claim na kayo ang nag-compile ng Biblia at nagpapalusot pa kayo pag gagamitin ang referensya ninyo. Samantalang ang mga aklat ninyong yan ay mga sulpot lang din, pinablish lang ninyo 21st century na. So, dahil lang sa aklat na inyong pinablish na sulpot around 21st century, biglang kayo nang nag-compile ng Biblia. Nakakatawa naman ang style ninyo. Imagine ninyo ang New Testament for around 1,000 years or 2,000 years almost ay hindi Katolikong nag-compile. Yet dumating ang Katolikong sulpot, gumawa ng sulpot na aklat na pinablish noong 21st century at biglang sila na ang totoong church. At sila na ang totoong nag-compile ng Biblia. Naka-publish lang ng sulpot na aklat, sila na agad ang nag-compile. Di ba ninyo nahalata? Sila ang nag-compile ng Biblia, anong batayan? Sa sulpot na aklat na 21st century pinablish. For your information, yung aklat ko ay sinulat ko para doon sumagot sa mga tanong hinggil sa scripture o sa nakasulat sa Biblia. At ito ay dumaan sa review ng iba't ibang mga scholars. Gusto ko, mamaya tatanungin kita mamaya tungkol dyan. Kaya kung yan pala yung paninindigan mo dahil kamakailan lang lumabas, so parang questionable para sa ito, tatanungin kita ha. Pakita nga natin magpapakita ako ng mga aklat na kamakailan lang lumabas ha. Alam mo ba to ang Old Testament textual criticism or textual criticism? Ayan, 2016 lang lumabas. Oh. Sa textual criticism, dinidiscuss diyan na wala tayong original manuscripts. Tutol ka ba na meron tayong na wala tayong original manuscripts na? Kundi yung meron na lang tayo ay mga kopya. Yan 2016 lang yung lumabas ha. Dinidiscuss diyan na yung Biblica Hebraica Stuttgartensia ay problematic. Oh, tutol ka rin ba diyan? Oh, dahil lang yung aklat na yan na nagsabi ng ganyan, 2016 lang pinalabas. Ayan. Ayan po, sa screen. Ayan, hindi pa complete. Nagpalabas sila. Ayan, Proverbs pa lang ang napalabas. Yung Hebrew Bible Critical Edition. Kasi nga, yung Biblia Hebraica Stuttgartensia, maraming mali. Kaya pinalabas yan ng Society of Biblical Literature para mapalabas yung Critical Edition ng Hebrew Bible. Yan, hindi pa yan tapos ha. Marami pang dapat tapusin yung Society of Biblical Literature. Yan ba hindi mo rin paniniwalaan kasi hindi pa kompleto at kamakailan lang ito ni-publish? Kung ganyan ang logic mo na yung mga aklat pala na kabago-bago lang na na pinablish tatawagin mong sulpot tapos questionable para sa iyo. Nako, mag-aral ka pang mabuti. Mag-aral ka mabuti, brother. Ang nakakatawa pa dito mga kapatid, itong aklat na sinulat ni Dwayne Cartuhano na Odia, ito ay hindi open for all readers. Ito ay intended lamang for Catholics. Ibig sabihin bias ito para lang sa kanila. Tapos makakapag-claim kayo nag-compile, samantalang bias na aklat para sa inyo lang. Ito sabi dito sa about this item. Bro Dwayne's book serves as an excellent introduction to the Bible for Catholics. See, ito'y intended lang for Catholics, hindi siya open for all readers. Bias na nga, sulpot pa. So yung kanilang aklat na pinablish lang nila noong 21st century,
na offended sila pag ginamit laban sa kanila, abay, bias na aklat, open for Catholics lang. Hindi siya open for all readers. You see? Bias na nga. Sulpot pa. Yet, yun ang batayan kaya sila ang nag-compile ng Biblia. Hindi ako naniniwala na nabasa mo ng buo yung aklat ko bago ka gumawa ng video na yan. Masyado kang excited eh. Kaya ito po, nagpalabas ng statement ang Executive Director ng Claretian Communications Foundation para pabulaanan yung sinasabi mo na yung libro ko ay intended lamang para sa mga Katoliko. Ito po, basahin po natin sa screen ha. Napaka-misleading nung sinabi mo na yung aklat ko ay intended lamang or para lamang doon sa mga Katoliko. Ayan. Ayan po sa mga nanonood po, tingnan po ninyong mabuti sa screen. Statement from the publisher. It has been brought to our attention that certain individuals have erroneously claimed that the book O Jam, I Will Listen to Your Words, O Lord, by Dwayne M. Cartojano is not intended for all readers and that the said book is intended only for Catholics and is thus biased for Catholics. In the author's preface, it is stated that this book aims to promote the Bible to all Christians so that they would fall in love with the Word of God. At ito po, hindi mo talaga binasa yung aklat ko. Ito, papakita po natin sa screen yung 4 words ng dalawang non-Catholic biblical scholars po. Yung sinabi ni yung una, yung kay Dr. John Skrinak. Ayan po Nakikita mo yan? Nakita mo na yan sa aklat ko? Kasi hindi mo sasabihin na intended lang para sa Catholics yung book ko. Ayan Yung sinabi mo na wasakin mo yung buko. Ikaw ang mapapahiya diyan sa mga pinagsasabi mo, James. Ito sabi ni Dr. John Skrinak, in O Jam, Dwayne Cartojano addresses important issues about the Bible. This will be a helpful book for Christians in the Philippines who have questions about various aspects of the Bible or who simply want to learn more about the Bible in connection to their faith. Dr. John Skrinak, Research Fellow in Hebrew Bible. Ayan. Ito pa po. Another one. Ayan. Nabasa mo rin ba yan? Ang statement ni Dr. Lawrence Shipman sa aking aklat. Sabi niya, Brad Dwayne M. Cartojano has brought together an enormous amount of important information for Catholics studying the Bible. He answers many important questions, bringing to bear a combination of biblical scholarship and personal faith. In addition, his book will help greatly to advance interfaith relations. Naiintindihan mo ba yan? So, hindi lang ibig sabihin para sa mga Katoliko. At yung nagbigay ng statement, hindi po yan isang Catholic biblical scholar, kundi isang Jewish scholar, isang renowned Dead Sea Scrolls expert po. At mamaya po, ipapaparinig ko sa iyo kung gaano po ako binibigyan ng value nitong Jewish scholar nito. Hindi ko po sana gustong gawin yan, pero dahil dyan sa pahayag mo, sa statement mo sa video mo, kailangan kong gawin. At hindi lamang na itong sulpot at bias na aklat ni Dwayne M. Cartojano, sulpot, kontra pa ito sa Catechism of the Catholic Church. Sapagkat ang sabi dyan na ang apostles at ang kanilang mga followers ang nag-compile ng New Testament. Samantalang ibang nakalagay sa CCC kakontra dito sa kanyang sulpot na aklat. Sapagkat sa CCC o sa Catechism of the Catholic Church mismong opisyal nilang aral ay ganitong nakalagay. The first generation of the Christians did not yet have a written New Testament. Kita ninyo? Wala pa daw ang New Testament sa panahon ng first generation Christians. Yet sa book ni Dwayne Cartojano ay mga apostol at mga Kristiyano ang nag-compile, wala nga daw sabi sa CCC. So bakit kayo maniwala sa isang relihiyon na nagkiklaim na sila ang true church
at nag-compile ng Biblia, pero ang batayan ay aklat na sulpot na pinablish lang noong 21st century, plus bias pa na aklat. Sa puntong yan, yung pinapalabas niya na yung statement ko sa page 3 ng aking aklat na Ojam na ginamit ni Pastor Fuentes at of course yung ginamit din mismo ni Dan Maasin doon sa aking aklat na The Catholic Church Has the Answer Revised Edition. Ito raw ay kakontra doon sa sinasabi sa Catechism of the Catholic Church. Ayan po ang kinote nitong si James na isang Baptist. Yung nilagyan ko po ng yan pong text na nasa kulay pula at saka yung sa ilalim yung sa CCC or Catechism of the Catholic Church. Yan po ang sinasabi niya na kontra daw. Kinukontra nung book ko yung Catechism of the Catholic Church. Pasalamat ka, binigyan talaga kita ng time, no? Para maliwanag kasi madami nang kumukulit sa akin. Tinanong ko yung mga kaibigan ko, mga biblical scholars, hindi lamang sa panig ng Roman Catholic, maging sa mga Protestant biblical scholars. Pinabasa kong dalawang statement na yan para ikaw mismo. Kaya nga sabi ko nga sa iyo kanina pa, mag-aral kang mabuti. Mag-aral ka pang mabuti. No? Ito tingnan natin yung state. Pinabasa ko ito, James, no, sa mga scholars. Kung sila mismo, baka kasi nagkamali na ako, baka nga contradiction, pinabasa ko sa kanila. Tingnan natin yung payag ng isang Protestant biblical scholar at saka Catholic biblical scholar na si Dr. Ulrich at saka si Dr. Dale Allison. Okay. Pinabasa ko yung dalawang statements na sinasabi na muna magkakontra. Ano sabi ni Dr. Eugene Ulrich? The red and the blue CCC statements are fully compatible. Naiintindihan mo ba yan? They are saying the same thing but emphasizing somewhat different aspects. The red speaks of the apostles and followers and the Holy Spirit. The blue talks about the living tradition which started as oral tradition, proclamation in the first generation of the Christians and was written down gradually in the New Testament. At ang sabi dito ni Dr. Dale Allison, isang Protestant biblical scholar, I don't see that there is. Wala siyang nakitang contradiction. Pero ito mag-research ka kung anong background nitong Dr. Dale Allison na Protestant biblical scholar. At i-compare mo ito sa kung ano ang kaalaman mo Kaya nga sabi ko sa iyo, mag-aral ka mabuti, no. Another one, yung sinabi ni Dr. Bosworth, isang biblical scholar na nagtuturo ngayon sa Catholic University of America. Ayan, pinabasa ko rin sa kanya. Ano sabi ni Dr. David Bosworth? No contradiction. Sa iyo may contradiction sa kanila wala. O ito pa, dalawang Protestant biblical scholars pa. Ipapakita ko sa yung mga sagot nila. Ito si Dr. John Goldingay. Isang Old Testament biblical scholar. Ano sabi ni Dr. John Goldingay? No contradiction. Ito pa, another one para 5 na. Si Dr. Craig Blomberg. Ayan. Anong sabi niya? Not that I can see. So kung para sa iyo meron palang contradiction yung statement ko doon sa page 3 ng OJAM doon sa nakasulat sa CCC namin. At itong mga scholars na ito, kasama nitong 3 Protestant biblical scholars ay nagsasabi na walang contradiction. Ibig sabihin, mas nakakaintindi ka kaysa sa mga scholars na to? Ano ba ang authority mo, James? Okay? Ano ba ang authority mo? Bago tayo magtapos, meron po akong mga questions. Include ko na lang si Pastor Fuentes kasi alam ko meron ka ring sinasabi doon sa mga video mo Ito, ako naman magtatanong sa inyo, 6 na tanong po.
Kapag hindi nyo ito na-address, itong anim ko na tanong, I think hindi worthy na bigyan kayo ng time. Ipakita nyo sa mga tao, iparinig nyo sa mga tao na kaya nyong sagutin itong anim ko na tanong, no? Sagot na na tama, hindi yung sagot na hindi sumasagot sa tanong. Una, sino ang mas, kahit James, kasi sinabi mo na doon sa video na kinukontra nung CCC yung aklat ko na yung statement sa aklat ko na OJAM sa page 3. Ang tanong, sinabi doon ng dalawang Catholic Biblical Scholar at tatlong Protestant Biblical Scholars na walang contradiction sa aklat ko. Ang tanong una, sino mas magaling sa inyo? Yung mga Protestant Biblical Scholars na tatlo at sa dalawang Catholic Biblical Scholars na nagsasabi na walang contradiction, o ikaw na nagsasabi na hindi naman wala ka namang recommendation mula sa inyong mga scholars at hindi ka naman talaga scholar. Sino ang mas kapani-paniwala? O sino ang ang dapat paniwalaan? Ikaw o yung mga Protestant Biblical Scholars at mga Catholic Biblical Scholars na nagsabi na walang contradiction? Pangalawang question, para ito sa inyong dalawa, Pastor Fuentes at saka James. Anong book na naisulat ninyo? May book na ba kayong naisulat na merong forewords ng inyong mga scholars? Pakita nyo po sa akin. Kung ginawa mo, James, na ginawa mong katatawanan yung aklat ko. Ikaw ba may naisulat ka na bang aklat na merong binigyan ng forewords or endorsement ng inyong mga scholars? Pakita mo nga sa akin. Ha? Merong mga statements na mga tunay na mga Protestant Biblical Scholars na kabilang sa Baptist Church. Hihintayin ko yan. Pangatlong tanong. Para kay Pastor Fuentes at para kay James. Sinong Baptist scholars ang nagbigay sa inyo ng recommendation para bigyan ng bigat yung mga sinasabi ninyo? Ayan po, pakita ko sa inyo. Recommendation yan ng isang Catholic Biblical Scholar. Ayoko sanang gawin yan. At baka sabihin niyo na gayabang ako. Pero kailangan ko talagang gawin yan para ipakita ko sa inyo na hindi ako nagdudunong-dunungan, hindi ako nagmamarunong. Kayo ba, meron ba kayong recommendation mula sa inyong mga scholars? Ikaw, James, at ikaw, Pastor Fuentes, meron ba kayong papakitang ganyan? At sa sunod ko na tanong, okay, pakibalik yan doon sa question sa Brother Benny. Ayan. Pang-apat na tanong, medyo siguro sabihin niyo bakit hanapan ko kayo nito. Meron ba kayong recommendation mula sa kahit sino mang Catholic Biblical Scholar or pari namin or Katoliko na nagsabi na kayo ay pwede nilang i-recommend na magsalita about sa Word of God? Meron ba kayong mapakitang ganun? Ako may mapakita ko na isang hindi Catholic Biblical Scholar na nagbigay sa akin ng recommendation. Ayoko sanang gawin ito, ayoko sanang ipakita ito, pero kailangan ko talagang gawin dahil doon sa ginawa mo sa video. Ayan. Si Dr. Daniel B. Wallace po ay hindi Catholic Biblical Scholar. So, binigyan niyo po ako ng recommendation para ipagtanggol yung divinity of Christ. Tanong, kayo ba meron ganyan? Meron ba kayong ganon? Ito panglimang challenge. Bago kayo maghamon ng mga debate, bago kayo magmarunong o ano pa diyan, tanong ko lang sa inyo ng simple. Ikaw ba Pastor Fuentes, ikaw ba James, nakakabasa ba kayo ng actual na manuscripts? Yung ng Bible, yung manuscripts Hindi yung interlinear sa Bible Hub. Kayo ba nakakabasa ng actual na manuscripts na hindi gumagamit ng interlinear? Halimbawa, yung Dead Sea Scrolls, yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, kaya nyo bang basahin yan kung ipabasa sa inyo? Ayan po, may patutuo po ako. Ayan.
binigyan ako ng isang assignment na 14th century manuscript. Mahirap po yung mga text sa Greek kasi kailangan mo pang aralin yung yung church ni Metzger kasi yung mga scribes pala iba't iba ang style ng kanilang pagsusulat. So para maglagyan mo ng verses yung nasabing manuscripts, kailangan mong maintindihan, mabasa bago mo lagyan ng anumang verses. Sa awa ng Diyos, excellent po yung feedback sa akin. Yan. Pero tanong ko sa inyo, kayo ba kaya nyong bumasa ng manuscript na walang interlinear? Sagutin nyo yan ha sa inyong Gusto ko makakita ng video na kayo mismo nagbabasa ng manuscripts. Ikaw, James, o si Pastor Fuentes. Ayan. At saka yung pang-anim, ito ba, James, itong Hebrew Bible Critical Edition, tatawagin mo rin ba itong sulpot dahil ipapalabas ito para maitama yung yung mga errors doon sa Biblica Hebraica Stuttgartensia? Hindi pa ito kompleto, Proverbs pa lang ang naipalabas ng Society of Biblical Literature. Sasabihin mo rin ba, tatawagin mo rin ba itong sulpot? Kapag tinawag mo itong sulpot, nako, may problema na talaga. Ngayon, kayo bang dalawa kaya nyong mag-discuss ng textual criticism gamit yung Masoretic text, yung Dead Sea Scrolls, yung Septuagint? Kaya nyo bang i-discuss yan? Baka yung kaya nyo lang magbasa ng interlinear, yung mga basics ng Greek, ng Hebrew. Pero pabasahin kayo ng actual talaga na text, pa-discuss sa inyo yung grammar, baka hindi nyo yan kayang gawin. Kaya medyo hinay-hinay tayo doon sa alam ko, naiintindihan ko na kailangan yung depensahan ang inyong pananampalataya kagaya ng mga Catholic apologists. Pero hinay-hinay tayo doon sa tawag doon, parang yung mga statements na ginagamit natin na katulad diyan sa sinabi mo sa aklat ko na na sulpot or bias or ano man diyan na parang kine-question mo yung credibility ko doon sa sa sinasabi ko sa video. No, parang kine-question mo. Ikaw kine-question ko din. Ano rin ang anong authority ninyo? Ano ang yung mga recommendations? Sino nagrekomenda sa inyo ng mga scholars? Ayan po. At saka, alam mo ba na, ito po, pakita po natin yung screen sa aklat ko po na Audiam na sa Cardinal Sin. Ayan po, pakita po natin sa screen. Alam mo, James, kung babasahin mo lang yung aklat ko, no? Promise, marami kang matutunan diyan. Kung hindi mo lang unahin yung pride mo, no? Kung basahin mo yan, no? Alam mo ba na napaka-stricto ng mga judges during that time nung nanalo yung aklat ko at napili? Ano yung feedback nila? Many gray areas in the study of scriptures were answered by this book. Yung aklat ko kasi sinulat ko para sagutin yung mga different questions sa scriptures. Hindi ko yan sinulat para sa intensyon na gamitin sa debate. Actually, para yan sa lahat. No? Hindi para yan sa lahat, hindi lang para sa mga Katoliko. At alam mo ba na yan ang sa dami-dami ng mga libro at sa mga nagsulat ay sa awa ng Diyos napili yan para may publish doon sa Africa at saka sa India. Ayan. Maging yung ko po, yung mga ginagawa ko, binigyan ng value ng mga non-Catholic biblical scholars. I want to, first of all, extend my congratulations to the now newly appointed Cardinal Jose Advincula, who was very kind in making a statement in response to my talk together with your very honored Juana Cortejano, who's doing such wonderful work. I think that we should recognize the great honor given to the Cardinal, and for you to have your Archbishop made as a Cardinal is certainly a sign of the significance of your community.
So I think that it's a very good sign, and I again thank him for his remarks. I just want to add that it's quite a wonderful thing that in a place so far away from Jewish communities, there's so much commitment to the idea of understanding the Jewish background of the New Testament, to working with Jewish scholars. And so I again give my salute to Brother Cartagena for his wonderful work. Thank you and have a good day. At panghuli po, itong mensahe ko kay James. Pag-aralan mo yung aklat ko, marami kang matutunan doon, especially sa pag-aaral ng biblical languages. Kasi kailangan mo yan na madagdagan yung kaalaman mo sa biblical languages. At yan ang isa sa mga reasons kung bakit sinulat ko yung aklat na Ojam. Although na para doon lang yan sa mga beginners, pero yan ay makakatulong sa iyong pag-aaral sa biblical languages. At alam mo ba na napakalaking tulong niyan, especially sa pag-interpret or pag-unawa ng mga nakasulat sa Biblia, dahil hindi naman nakasulat originally yung Bible sa English o sa Tagalog. Ito, bago ako magtapos, basahin po natin yung Introduction to Biblical Interpretation na isinulat ng mga Protestant Biblical Scholars. Ayan. Ito po ang sinasabi ng mga biblical scholars na nagsulat ng Introduction to Biblical Interpretation, page 349. At pinabless din ito 2017 na. Huwag mong satawagin itong sulpot. Therefore, reliable biblical interpretation requires careful evaluation of the grammatical nuances of the original language texts of the Hebrew and Aramaic Old Testament and Greek New Testament. Ideally, every interpreter should know these biblical languages. Even the best translations do not and probably should not bring them out. Where good modern translations do express clearly some grammatical nuances, people who do not know Hebrew or Greek must remember that they work at a disadvantage. Ayan. So, yung Ojam po o yung Ojam po na book na sinulat ko ay makakatulong po sa pag-aaral natin ng original text. Hindi man siya para sa intermediate or sa advanced, pero bilang nagsisimula para pahalagaan ng original text ng Biblia, yung aklat ko po ay makakatulong. So, yan lang po ang masasabi ko sa iyo, Pastor Puentes. God bless you. Sa iyo, Brother James, God bless you. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, patuloy po tayo sa ating pag-aaral at naway samahan tayo ng Panginoong Diyos. God bless us all.